Ngayon, ang mga bobong DDS ay hanap ng hanap sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wag nyo nang hanapin. Kasi ang ating Pangulo busy sa pagtatrabaho. Kilos ng kilos. Biruin nyo, umaga, nasa Quezon City. Maya-maya lang, nandun na sa Jensan. Ganun po kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Ito yung eskwela na nasunog nung nakaraang taon. Gawa kagad. 8 buwan lang, ginawa kagad. Tapos na kagad sa loob ng 8 buwan. Ganyan po katindi ang pagkilos na ginawa ng ating gobyerno ngayon. Dahil po, ang gusto ng ating Pangulo, mabilis na aksyon. Ito, nakalagay dito, mas komportable na ang pag-aaral ng mga estudyante ng San Francisco High School sa Quezon City ngayong nagagamit na ang bagong tayong 4-story high school building na kapalit ng nasunog na gusali noong June 2025. Imagine niyo kung gaano kabilis yan Pinagawa kagad ng ating gobyerno. Yung nasunog na eskwelahan na yan sa Quezon City. Ito, sabi ng ating Pangulo. Maging bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. At malaking diba? In 8 months time, 60 classroom ang nagawa. Samantalang si Inday Lustay, 2 taon sa DepEd, parang 10 classroom lang ang nagawa ni Inday Lustay. Kasi ang inuuna ni Inday Lustay ay puro pagnanakaw sa kaban ng bayan, puro pangkikikback, puro Mary Grace Piatos ang inuuna. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakabilis ng kanyang pagkilos, pagsagot sa mga pangangailangan ng ating gobyerno, ng ating mga kababayan para maisakatuparan ang mga pangangailangan na dapat makarating sa ating mga kababayan, lalo na diyan sa Jensan. Kaya yung mga bobo nagtatanong, nasaan ang Pangulo? Putya ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na kailangang hanapin. Bakit? Nandyan na kagad andyan na kagad sa pa lang, meron pa lang kayong kailangan. Alam niya na kagad kung ano solusyon. Eto. Mga kapuso, umakyat na sa 45 ang bilang ng namatay dahil sa lindol sa Mindanao. Tig 50,000 pisong tulong ang inilaan ng gobyerno para sa bawat pamilyang namatayan. Inanunsyo yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa General Santos City. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Ang napinsalang outpatient facility building ng St. Elizabeth Hospital sa General Santos City ang unang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao. Kita pa ang mga gumuhong semento na mula sa pader na naturang building na nagtamo rin ng mga malalaking bitak, kaya di na raw mapapakinabangan. Kinumusta rin ng Pangulo ang kalagayan ng ilang eskwelahan, kabilang ang Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang at ang General Santos City National High School. Parehong napinsala ang 2 paaralan at may ilang school building hindi na rin magagamit. Kaya utos ng Pangulo. kailangan pa rin natin tiyakin na safe. Kaya yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan. Sa gitna nga ng panayam sa Pangulo, Even kahit yung mga walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin, masapat tayo sa casualty rate.
Nagpaabot din ang Pangulo ng tig 50,000 pesos na tulong pinansyal para sa pamilya ng mga namatay sa lindol at 100 milyong piso para sa rehabilitasyon ng City Hall ng Jansan. Nagbigay din ng tulong na ibibigay para sa mga displaced workers dahil sa lindol sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Bukod pa ito sa ayudang ibibigay sa Kita nyo ha, yung AIX. Galit na galit dyan yung mga DDS sa AIX, sa tupad. O, pero ngayon, napapakinabangan ng ating mga kababayan sa Mindanao. Si Martin Romualdez, nagpatupad niya na AIX sa katupad. Ang dapat yung tanongin, nasaan ang mga Duterte? Dahil, andyan lang naman ang kanilang Davao City, napakalapit lang. Ilang araw na, wala pang nakikitang tulong na nagagawa ang mga Duterte ha. Etong si Sara, ito lang kanina lang umaga dumating. Namimigay ng lugaw, kailangan pang magpalista. Pero lugaw na lang. Ang solusyon mo, ang ayuda mo, lugaw na lang. Kailangan pang ipalista pangalan. Gutom na mga tao, papalista mo pa ang pangalan. Ano ba naman yan, Inday Sara? Puro sila panawagan, ihiwalay ang gobyerno ng Mindanao. Magkaroon ng sariling gobyerno, Mindanao secession daw. Kita nyo nga, Mindanao sinalanta ng lindol. Di ba dapat, within hours lang, nandyan na ang mga Duterte. Pero hindi. Inabot pa na 3 araw. Saka palang nakita si Sara Duterte tapos puro pamumulitika pa ginagawa. Puro paninira pa sa ating gobyerno. Sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno. Wala daw nagagawa. Samantalang si PBBM, pagkatapos pa lang ng lindol, utos kagad siya kung paano ang gagawing aksyon sa mga nasalanta ng lindol. Tapos napansin ko, maraming vlogger na pumunta diyan. Meron ako nakita isang vlogger, sabi ng vlogger, mahiya naman daw ang gobyerno na una pa daw mga vlogger na tumulong kaysa sa gobyerno. Mauunahan mo pa gobyerno? Vlogger ka lang? Inunfollow ko, nabuisit ako doon sa hayop na yun. Kala mo kung sino. Nauna pa daw ang mga vlogger na tumulong. Samantalang sila, nagbibideo sila, namimili sila ng mga ipapamigay na ayuda. Ang gobyerno nandun na kagad. Nandun kagad, tumutulong na kagad. May rescue operation. May clearing operation. Merong mga nag-a-assess ng mga pinsala sa mga building, sa mga mall. Pasikat. Dinaig pa daw nila gobyerno. Putang ina, ano ba yung nyo? Tutulong lang kayo, papasikat pa kayo. Buti pa si Boss Toyo. Cool na cool lang. Tulong talaga ang ginagawa. Walang pasaring. Pero yung kasama ni Boss Toyo, kala mo kung sino yung hayop na yun. Graciano Tolentino, hello po. Ayan, nanay mong puset. Oy, point blank, hindi ako naging Duterte, no? Bobo. Pablo ko, hindi ako Duterte. Okay. Ate Agnes, si Sara, nasa na? Wala din nagtatrabaho. Panay ang banat kay PBBM na di nagtatrabaho. Siya nga ang di mahagilap kung nasaan. Tama po. Okay.
Hoy, bobo, Erwin Philip. Yung petisyon ng binasura, hindi yung gatsalyan na black, tanga. Mangmang. Kaya kayo binobobo ni Harry Roque. Nakakatamad kayong basahin ng mga comment nyo. Frederick Carriedo, ang nakakaloko pa kahit kapwa nila DDS, yung si Attorney Panelo. Tama. Si Attorney Sal Panelo. Hindi naniniwala doon sa mga 18 cargadors. Ate Ayumi, ikaw ngayon ang duty, no? Wala si Kuya Henry eh. Salamat po sa pagsama nyo dito sa ating vlog na ito. Ako po yung magpapaalam na ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo, Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po, thank you po. Ate Ayumi, Ate Virgie Pajola, Ate Ira, salamat, Ate Agnes, thank you po. Thank you po sa lahat po ng dumating ngayon, mga magre-replay pa po nito. Kuya Gary Caba, ayan, salamat. Okay, sino pa ba dito? Marco Polo, ayun, Marco Polo, salamat Marco Polo. Ate Ayumi, babay na muna ha. Kuya Tommy Fishing, ayun, salamat po sa inyo ha. Ate May Castro, ayan, salamat po. Wilfredo Rojas, Cyber Noipi, kakawa ang taong bayan sa mga hinayupak na yan, Boss Mac. Yun nga. Paulit-ulit na lang ang sistema. Okay. Si Ate Cynthia pala yun. Nandiyan kanina si Ate Cynthia. Ayan. Hello po. Si X-Chan. Pritz